Magandang araw mga classmates. Marahil ikaw ay nagpapatakbo ng isang lending or microfinance business at marahil minsan nakakaranas ka ng problema sa operasyon nito. Ang karaniwang problema mga classmates ng isang financing institution ay ang mahirap na pagsingil sa utang ng mga kliyente at minsan pa nga ay hindi na ito nagbabayad ng kanyang utang at nagtatago na lang. Actually classmate, masisingil mo pa naman sila basta tama ang iyong pamamaraan. Yun nga lang, kadalasan ay matagal bago mo sila masingil at ang karaniwang nangyayari dahil sa katagalan ay hindi na ito sinisingil ng ibang pautangan lalo na at maliit lang naman ang balanse ng kliyente. Pero hindi ito magandang imahe sa kumpanya natin dahil maaaring magkagaya-gaya ang mga kliyente natin kapag nakikita nila ito sa iba. At ito nga pag-uusapan natin dito ngayon sa ating klase mga classmates, kung ano nga ba ang dapat gawin kapag hindi nagbabayad ang ating mga kliyente sa kanilang utang. Mahirap naman kasi talaga na hindi mabayaran ng opisina mo lalo na at alam mong malaki ang pinaloan mo sa kliyente mo at yung tipong wala ka namang magawa kundi singilin sila. Kaya tapusin nyo lang ang video natin ngayon mga classmates para magkaroon kayo ng idea dito. Ang unang paraan mga classmates ay manghihingi ka ng PDIC or Post-Dated Issued Checks. Ano ba ang kagandahan nito? Well, kung malalaki ang loan sa iyo ng mga kliyente mo, maaaring ang iba sa kanila ay mayroong cheque na pwedeng ibigay o ibayad sa iyo. Maganda ito mga classmates dahil hindi mo na kailangan pumunta sa lugar ng kliyente mo para maningil. Ang isa pang advantage nito mga classmates ay kung sakali na walang pondo ang kanilang cheque, mismong bangko ang tatawag sa kliyente mo para ipaalala na lagyan niya ito ng pondo dahil kulang o wala itong laman. At kadalasan sa ganitong pangyayari mga classmates, pinopondohan ito ng may-ari ng cheque dahil ayaw naman din niya na magkaroon siya ng record sa bangko. Isa pa mga classmates, bukod sa maaari mag-close ang kanilang account dahil sa bouncing checks, ay maaari mo din sila kasuhan dahil sa bouncing checks na to. At ito ay pinapatupad ng batas natin dito sa Pilipinas. Kaya nga kung mapapansin nyo din mga classmates, lahat ng mga kliyente na nag-i-issue ng cheque ay sinisigurado na magkakaroon ng pondo ang account nila para maiwasan ang ganitong mga problema. Kung sakali naman mga classmates na walang cheque ang kliyente mo at pagkatapos ay hindi siya nagbabayad sa opisina mo ng kanyang loan, pwede ka sumulat sa kanya at ipapadala mo ito sa iyong kolektor at ito ang ikalawang puntos natin. Maaaring gumawa ang opisina ng payment demand letter na i-address mo mismo sa principal borrower at ang nakasaad dito ay ang detalye ng kanyang loans. Sa ganitong paraan mga classmates, maaalala mismo ng kliyente natin ang kanilang liability sa ating opisina at kadalasan, ang ibang kliyente ay nagbabayad ng loan kapag nakaka-receive ng ganitong sulat. Maaari din na tumawag ang empleyado mo sa opisina para ipaalala kay client ang kanyang loan sa atin o kaya naman ay mag-text ang opisina bilang tanda na seryoso talaga tayo sa paniningil natin. Kaya lang mga classmates, hindi sa lahat ng pagkakataon ay effective ito. Ang ibang kliyente kasi ay hindi ito pinapansin at dito papasok ang ikatlong puntos natin, manghingi ng tulong sa barangay officials. Yes classmate, ipapabarangay na natin sila. Kaya nga isa sa magandang requirement ng pagpapautang ay ang barangay clearance para nang sa ganun ay aware ang barangay officials na tayo ay may papautangin sa nasasakupan nila. Para kung sakaling dumating ang sitwasyon na hindi na tayo bayaran ng kliyente natin, madali tayo makakahingi ng tulong o suporta sa mga opisyal ng barangay na singilin ng kliyente natin. Minsan ang ibang barangay officials ay supportive pagdating sa ganitong sitwasyon, pero ang iba, lalo na kung mag-e-election ay hindi masyadong aktibo sa kadahilan ng mahirap maipaliwanag. Kaya ang tip ko mga classmates, kahit na alam natin na susuportahan tayo ng mga barangay officials ay gumawa pa din tayo ng paraan kung paano natin maiiwasan ang mga kliyenteng hindi marunong magbayad. Sa totoo lang kasi kaya naman itong gawin. Depende sa operasyon mo at depende sa pag-assess o pag-CCI mo sa iyong mga kliyente. At kung sakaling hindi pa din magbayad ng kliyente natin sa kabila ng mga effort na ginawa natin, dito papasok ang ika-4 na puntos natin. Sumulat ulit sa kliyente pero this time hindi na opisina ang magpapadala sa kanila kundi idadaanan natin ito through post office. Ito ay dahil kapag post office ang nagpadala ng sulat sa kliyente, pwede mong itago ang receiving copy o katibayan na naipadala na ang sulat sa kliyente mo. Ang receiving copy na to ay dadalhin mo sa law office at dito kayo hihingi ng tulong kung paano mo makukolekta ang mga pautang mo. Isang tip pa ulit mga classmates, pwede ka muna pumunta sa isang law office na malapit sa opisina mo at mag-inquire ka ng proseso tungkol sa mga pautang. Maaari mong ikwento ang operation mo sa opisina at kung anong klaseng financing institution ka. Dito ay bibigyan kanila ng proseso para makapag-file ng small claims at ito ang huling puntos natin. Kapag nag-file ka classmate ng small claims sa law office, siguradong maaalarma na ang mga kliyente mo at malamang na magbabayad na sila sa'yo. Alam niyo mga classmates, kailan ko lang din nalaman na ang ibang financing institution pala ay nakakapagpakulong talaga ng mga kliyenteng nanloloko pagdating sa utangan. Kaya sa tingin ko,
Malaking bagay na makahingi ang bawat financing institution ng suporta sa mga law office basta siguraduhin mo din classmate na legal ang operation mo sa iyong pagpapautang. Mahirap kasi na nagpapautang ka at pagkatapos ay hindi ka naman rehistrado. Baka mabaligtad pa ang sitwasyon at mas lalong hindi ka makasingil. Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit nyo ito sa inyong negosyo lalong-lalo na sa mga may lending o microfinance business. Alam ko naman na hindi madali ang ganitong negosyo, pero makakatulong ang ating channel para kayo ay makakuha ng tips pagdating sa ganitong business. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel ay pakisubscribe naman dito at pakilike and share na din ang video natin sa iba para matuto din sila at para lumaki pa ang community natin. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.